na maayos ang iyong mga araw sa mga trabaho o ano man ang inyong mga ginagawa ngayon, nawa ay maayos. Kaya wala tayong mga karamdaman. Praise the Lord. Nahabagan tayo at kaawaan ng ating Panginoon na tayo ay pagpalain niya sa araw-araw natin na pamumuhay. Praise the Lord. Kaya mga anak apo, salamat sa inyo rin na may ikwento na naman uli ako sa inyo tungkol sa kung paano tinukso yung ating hari sa kalangitan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na tinukso ng mga diablo. Yun ang ating kwento ngayon. Kaya pinakita sa atin kung paano siya sinubok. Pero mamaya ikwento ko rin kung bakit sinubok siya. Kaya dito makita natin na pagkatapos ay hinatid si Jesus ng Espiritu. Kumbaga itong mga anak ay inayos din ng ating Panginoon kasi para malalaman niya na ang kanyang paglilingkod sa atin ay wasto. Na kayang-kaya niya paglingkuran tayo. Kaya sa Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Tapos, nang makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, sa katagalan siya ay nagutom. Nagugutom niya ang ating Panginoon. Kaya, tinukso na naman uli siya ng ating kaaway na diablo. Sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, magsalita ka upang ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Pero mga anak ko, kung ano katoso tong si Diablo. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya na nagsabi, nasusulat ang tao na hindi nabubuhay sa tinapay lamang, bagkus sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito yung sinagot sa kanya ng ating Panginoon. Tapos, uli naman, dinala naman siya. Sabi niya, maggayon, dinala siya ng diablo tungo sa banal na lungsod. At inilagay pa siya sa pakpak ng templo. Tingnan mo, gaano katuso talaga itong diablo na to. Sinabihan niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siya may aatas sa kanyang mga anghel hinggil sa iyo, at bubuhatin kanila sa kanilang mga kamay, baka mabunggo mo ang iyong paa sa bato. Pero yan mga anak ako. Tapos magnagot sila ng ating Panginoong Hesus. Sabi na, muli ay nasusulat, huwag mong tuksuhin ang Panginoong mong Diyos. Muli naman, dinala naman uli siya ng diablo sa pinakamataas mga anak apo na bundok. Pinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian na sa libutan, ang kanilang kaluwalhatian. Sabi naman ng diablo, sinabihan ulit siya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpatira pa at sasamba sa akin. Ang toso talaga tong si Satanas na ang Diyos pa ang ginagawa niyang magsamba sa kanya. Tapos sa gayon, sinabi na ating Panginoon, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ikaw ay sasamba sa Panginoon mong Diyos, at siya ay lamang ang iyong paglingkuran. Ayun, doon na natauhan ang diablo. Siya ay pinalayas na ng Panginoon. Iniwan na siya ng diablo. Sabi ng Panginoon,
na lumayas ka. Tapos dumating na ang mga anghel na naglingkod sa kanya. Ito yung ginawa ng Diablo kung paano yung ating Panginoon tinukso. Itong mga anak apo, may ano rin ito na pagsasaayos ng Diyos para makita na kung siya ba talaga ay karapat dapat na pinahirang isa, na siya ba ay karapat dapat na patunayan na siya ang magiging dapat na hari para sa kaharian ng kalangitan. Kaya parang sinubok siya lang kung talagang siya ba ang karapat dapat na maghari sa kalangitan. Kaya inayos rin yun ng Panginoon na tuksuhin yung ating Panginoong Jesucristo, na kaya niya paglingkuran talaga ang buong sansinukob. Kaya may nakita sa atin na yung kung gaano katoso tong si Diablo talaga. Kahit sa atin, tayo, siya yung walang ginagawa, kundi bantayan tayo niya. Na kung ano yung mga ginagawa natin, aakit agad yun siya doon sa Diyos. Na isusumbong tayo niya, anong mga ginagawa natin sa libutan. Ganon talaga katoso tong Diablo na to. Pero salamat sa Panginoon na napagtagumpayan ng ating Panginoon ang panunokso ng Satanas na ito. Kaya salamat sa ating Panginoon Jesucristo na siya talaga ang karapat dapat na putungan ng ating Diyos na Ama, na bilang mga tagapagligtas at nanagumpay na Diyos sa ating kalangitan. Na kahit anong panunokso ni Satanas, hindi siya talaga natukso. Kaya salamat sa ating Panginoon Jesucristo na hanggang ngayon, siya talaga yung ating tagapagligtas, na siya na yung hari ng mga hari. Kaya salamat sa ating Panginoon. Nandito yung aking apo. Hello po guys! Thank you po ulit po sa pag-support at ito na naman po kami. We're back po ulit. So yan, every week po kami guys ulit po nagvo-vlogs at may nagpapa-shoutout po pala. Ang Mercadela family at si Divine at saka si Ate Lisa Resurrection po. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po dahil hindi po kayo sumasawa po sa pagpakinig po at sa pagpanood po ng mga stories po ni Nanay Conching or ni Lola po. So, maraming salamat po ulit guys at mag-ingat po kayo dyan lagi. Amen. Opo, Hallelujah. amen po. Praise the Lord. Opo. Amen.